Samantalang ang daming naghirap kung sa ibang bansa yan na death penalty ng mga sangkot dyan lahat. Tapos nagwawala na taong bayan. Ang tindi po ng tolerance natin dito sa Pilipinas eh. Alam niyo po kung bakit? Napaka-ironic kung ano po yung dahilan kung paano tayo nagsosurvive. Yun din po yung dahilan natin kung bakit nagtatagal yung mga corrupt na opisyal. Alam niyo po kung ano yan? Masyado tayong masiyahin. Lahat dinadaan natin sa joke. Di ba? Magnanakaw. Pucha, pagtatawanan natin yan. Yung congressman namin, mas malaki. Yung contractor na ganun, mas dinadaan natin sa biro eh. Kakantsawan lang natin, tambaluslos, pagtatawanan lang natin. Okay naman po, okay lang na question ninyo na drama lang yan lahat. Wala po akong pinagtatanggol, hindi po natin kakampihan si Libiste. Kung yan po iniisip nyo na kumakampi ako dyan sa mga yan, focus din po ako sa Duterte lang. Hindi pagtatanggol yung mga yan. Pero, isang congressman pa lang po ang nakita natin na nagbubulgar ng katiwalian. Ang treatment ba natin sa congressman na yan ay awayin? ako po sa totoo lang, nagbubulgar na nga ng katiwalian, aawayin pa ba natin? Di ba? Mag-isip din tayo. Ang dami pong congressman na tahimik, hindi dehimboke kay sila sa lutang na katiwalian ngayon. Tahimik po sila. Tapos aawayin pa natin yung kaisa-isang congressman. Opo, isa lang po ang congressman na nagpapahayag, na nagsasabi na sinusuhulan ako. Tapos, ikukundina pa natin dahil anak lang siya ni Loren Legarda. Binabanatan naman natin si Loren Legarda. Binanatan ko yan nung sinabi niya yun sa... Ganun po yun. Ganun po naman tayo. Hindi ko po sinasabi na maging sunod-sunuran tayo dyan sa mga... hindi po ako, wala kasi death penalty for corruption sa bansa natin. Samantalang yung namitas lang na mangga sa kapitbahay, petty crimes, kung apihin grabe, injustices, irony. Alam mo, Sixth Sense, okay naman ako dyan sa death penalty sa mga corrupt officials. Ang problema, ni makulong nga, wala eh. Sino ang nakakulong? Duterte. Sino yung may mga kaso lahat? Panay Duterte. So, sino po mabibitay kung sakasakali? Malamang Duterte. Bago kayo manawagan ng death penalty, ito real talk bago kayo manawagan ng death penalty, tignan nyo muna kung sino yung napapakulong, sino yung naagrabyado sa batas. Nakakulong po si Tatay Digong eh. Yung sinasabi nyong gusto nyong death penalty, nakakulong ba sila? Ibig sabihin, unfair po yan. Yung batas na yan, applicable lang po yan kung sa tapatan, matatapat na lahat. Ang nakakulong po ngayon si Tatay Digong. Ang inuusig po, may mga totoong kaso ng korupsyon si BP Sara. Tapos, sasabihin nyo, mag-death penalty? Wala nga, hindi nyo nga natin sila wala pa nga nakakasuhan eh, sa mga gusto nyong bitayin eh. Di ba? Huwag po kayong padadala dyan na yan yung tanging solusyon. Hindi po yan solusyon. Yung certainty, bakit po nung panahon po ni Tatay Digong, may death penalty ba? Bakit po matino ang mga nasa tao sa pamahalaan? Bakit po matino yung mga tao sa pamahalaan kahit walang death penalty nung panahon ni Digong? Yung certainty na mahuhuli ka, yung certainty na ikaw ay mapaparusahan, yung certainty na ipapahiya ka ni Digong, ipapangat-ngat sa iyo yung, sabi nga sa inyo, yung pastillas lang. Ipapakain pa ni Tatay Digong sa mga korap dyan sa NAIA.
Di ba? Walang death penalty yun. Pero takot po. Takot po maglaglag ng bala. Yan, ano lang yung mga death penalty na yan eh. Maganda po yan. Wala akong problema dyan. Kaya lang hindi yan yung problema natin eh. Ang problema natin, okay lang tayo ngayon. Happy-happy tayo kasi walang mapaparusahan sa atin. Yun po yun eh. Wala rin naman pong death penalty kay Tatay Digong pero wala pong korupsyon na ganito. Paisa-isang korap, talagang nadadali pa. Eh, yung kapatid nga ni Tulfo, di ba? Kung tutusin, hindi po corruption na ganito. Yung advertisement ng tourism, dahil tourism secretary yung kapatid nila, eh, binigyan po ng nag-advertise dito kay Tulfo, Ben Tulfo. Yun lang, sapat na para mag-resign. Yung mga tipong ganun na hindi mo kinakailangan mag-death penalty para patinuin yung gobyerno. Kasi kawawa po yung mga matitino. Eh putya, sino po madi-death penalty sa tingin nyo? Yung mga gumawa ng petty crimes. Our greatest quality as Filipinos is also our greatest weakness. Correct. Sa Japan at Korea, pinaglalamayan niya mga yan. Sir, PRD ay best example ng will at nire-respeto ang pamunuan. Sana bumalik ang kalusugan ni Tay Digong. Umayaw na ako diyan kay Loren dahil sa kay Sir siya ng NPA. Natumbok mo sir, walang death penalty panahon ni Tatay Digong kahit ganun maayos naman bansa in majority. Totoo ka dyan, Boss Buds. Masayahin ang Pinoy pero may hangganan lahat. Huwag nila hintayin na mapuno ang Pilipino dahil baka magkaroon ng totoong EDSA. Yung sinasabi nga ni Congressman Marcoleta Jr. sa PCO, may binabayaran daw na 76 vloggers at 200 na reactors kaya may pumapasok dito. Wala sa hulog ang comments. Talaga? May binabayaran silang vloggers? Ilan? 76 vloggers? Swerte naman ng mga vlogger na yun. May magsabi naman, sana Boss Buds, kung hindi ka umalis kay Marcos, mali po kayo, hindi po ako Marcos. Duterte po ako. Mukha akong Marcos kasi kapartner ni Duterte si Marcos. Pablita Parillo, kawawang tore, pagkatapos siya ginamit, budol-budol na naman. Manggagamit, sumunod siya sa lahat ng utos kahit sabi di umano labag sa batas. Walang sapat na process, ginawa niya ang lahat para makamit. In fact, may kaso po siyang may kaso po sila sa ombudsman. Boss Baz, good evening. Lagi si Pablita Barillo yun. Erico Jalawag, budol-budol ba si Tore? Ang tanong mo ba, nabudol ba si Tore? Depende po sa kanya yan. Kasi baka naman anti-Duterte talaga. Sir, si Amy Mangga, umepal na naman. Opo. Baka naman may plan sila dyan. Malen Nuns. Eh lahat naman po yan may plano. Basta ikaw po ay isang politiko, lagi ka nagpaplano. Eto plano natin. Ganun po ang politiko eh. Always. Ang meaning po kasi ng politics, eh paano magkaroon ng power. Kaya kung politiko ka, always ka nagpaplano. Yung mga clueless na politiko na walang plano na walang kwentang politiko po yan. Hindi po magtatagal sa politika yan. Siguro na udyokan lang dahil sikat. Yun po ang katotohanan. Sir, musta na kaya yung kaso ni Torre? Dami niya kaso haharapin. Eh, kaso yun eh. Hindi naman po yan. Sabi nga natin, kaso pa rin yan kahit mawala na siya sa pwesto.
Lita, Sir Bad, sinampanan ng kaso yun, di na nagsuhol kay Kong Leandro. Opo, yung sinampahan ng kaso. Ayan, gaya ngayon, naputol yung salita mo, natapat pa sa pagbasa mo sa message. O kaya nga po, dapat dyan, i-skip nyo lang kasi sayang naman yung panunod nyo ng live. Bron Berry Mix, na-realize siguro ni Torre while in despair. Mas mabuti pa sigurong boss yung isang presidente na hinuli ko. Di ako iiwan sa ere. Hindi natin alam kung ano po ang naiisip niya ngayon. Pwede rin, inalok na rin talaga siya ng posisyon, di ba? Hindi natin alam. Mig C.